programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Diladja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Sorsogon City. And syempre, today is February 13. And thank you at hindi maulan. And syempre, sa araw na po rito, meron po tayong panauhin. At mamaya ipapakilala po sa atin ang kasama ko. At syempre, kasama ko Mangiraray and Mahigos, as in Magayunan, nakagawad kan Barangay Balete. Good morning, Mare. Mari, good morning Province of Sorsogon, good morning City of Sorsogon, Bacon East and West District. Happy Valentine's po sa inyong gabos, no? Sa masaya lang tayo. Ngunyan po igwa kita talagang sabi nga ni Mari maugma kita na makadaupang palad ang satuya talaga na guest sa ngunyan na aga na kung sain po. Tamang-tama po yaon po paabuton an local election, no? Nag-start na po ang national national election itong ano apo ba kay ni Mare Campaign. The 12 senators ma'am so ngunyan digdi naman po kita sa lokal na kung saan by March ma-start na po ang campaign period. Okay? Maring Kake. Yes, at excite na ako Yes, at Ang syempre. ganda Opo, ipakilala po natin sa aming panauhin ngayong umagang ito, si Attorney Carla Herrera, ang Election Officer Sorsogon City. Good morning, Ma'am Carla. And thank you so much po sa pagpaunlak mo sa amon. Aram po namon na hindi po ang ahensya na grabing super busy na po, lalo na sa panahon ngayon parating na halalan, 2025. And tinawan kita nin onra para makaibahan kita ngunya na aga na ini. Opo. Thank you so much and welcome sa programang Kaagapay sa Umaga. Good morning, Attorney. Good morning po, Ma'am Kaki and Kagawa Dante. Good morning, ma'am. Good morning, attorney. Yes. So, ayan, Mare. Opo. And syempre, mapapanood mo po kami sa live po sa YouTube and sa Facebook. ng, Bicol TV and sa aming mga personal. Sa aming mga kaputan po, free po kayo maghapot sa aming mga personal account and sa page po ng Bicol TV. Yes. Handang-handa na po si Attorney Herrera na masagot kung ano man po sa inyong mga katanungan. So, sabi nga namin, dyan lang po kayo and dito po kami. Handang-handa na kami ngayon sa unang tanong ng aking kumare para kay Attorney Herrera. And syempre bago kita magpadagos sa tuyang talakayan, Mare, batiin muna natin ang happy birthday kay Ma'am Marife Rialuyo. Opo, ang napakagandang esposa ni Kap Sammy Rialuyo kang Barangay Kabidan. Migay, happy birthday. And sa gabos po nagsiselebrate sa indang mga kumpleanyo. Sana po maugman sa indong mga sa indong pag-birthday ngunya na aga na ini. As kano man pong mga okasyon na pinagsiselebraryo ninyo yan, sana po maugma po. Ayan. Okay. Yes.
Yes, oo. Ayun, taon-taon Kumustahin natin, nag-attend opo. si- Kumustahin natin si attorney. Kumusta po, attorney? And ang pagkakaalam namin, busy po ang ahensya kang COMELEC sa Ngunyaneni, lalo na po sa paabuton na halalan 2025 national and local election. And I think kagawad nakatatapos lang or ongoing pa ang sa indong pag-iikot ang caravan para po duman sa pag-disseminate update po ang attorney. Yes po, no. Last December 2024 up to January 2025, ginibo nga po naton ang ACM Roadshow, ACM. as in voters education. So naglibot po kita sa mga barangay, tig-invite ta gabos na mga barangay. So halos po gabos man na barangay may mga representatives po na naka-attend. Kasi po ang pinaka-objective po talaga ito is ma-introduce naton ang bagong machine na gagamiton for this coming May 12, 2025 national and local elections. Also po pati po mga ilang reminders po naton sa mga botante naton sa mga steps on voting, especially po sa mga bago po na gin-implement po kang COMELEC. No, saro po didi is yung early voting nato, no. Mabanggit ko na lang din. Igo nakita niya na early voting. So previously po ining early voting last 2022 may mga nagpilot na po kay ni mga cities sa Metro Manila, didi po sa Bicol nagpilot test kay ni sa Naga City. So nakita po na very effective, very helpful, kaya po implement na ini nationwide. So from 5 a.m. to 7 a.m. on May 12 open na po ang mga clustered precincts, no, sa mga classrooms para po makaboto ang mga vulnerable sectors po naton. So kaibanan po din mga persons with disabilities, yan, senior citizens and pregnant women. So sinda po didi ang ang pwedeng makaboto. Also po, no, kung may kaibanan sindang assistor Yes, opo. kung si senior citizen, mapagal na ang pag-iling, pagsurat, pati po ang mga persons with disabilities naton, kung visually impaired sinda, pwede pong magpaiba sa assistor. And also, yung assistor po na yon na ma-assist sa inda na pagboto, pwede na rin po makaboto sa early voting. Yes po, So, opo. yung mag-start po tayo ng 5 a.m. 5 a.m. to 7 a.m. To Opo. 7. Opo. Pero of course, yung mga regular voters naton, they man po sinda kayang pwede mag-avail. Opo. For lang yun. Yes po, for vulnerable sectors lang, and yung mga assistors po. And also ining may mga nagkapirang kahaputan ka ito, no, kung halimbawa si vulnerable sector day nakaboto sa 5 a.m. to 7 a.m., of course pwede maghihapon sinda magboto sa regular hours. Yes, 7 a.m. to 7 p.m. And igo maghihapon sinda sing express lane. Okay. So, ma'am, again, ang start po ng voting time is 7 to 7 a.m. to 7 p.m. para po sa... Medyo nadagdagan ng Opo. oras. Yes po, yung 5 a.m. Additional lang siya, 5 a.m. to 7 a.m. para sa mga vulnerable sectors natin. Ang laki pala, ma'am, ng kadakula pa naman kang Medyo ang pinakulaon na or hadawi ko na oras. Yes po, opo. para makaboto. So, yan, Mari, ang magiging election, time, election period, dahil talagang halabaon ang tinakop ng COMELEC sa Yes po, programa niya. opo. And ang saro pa, ang kagayunan, ito nga na sinabi ni attorney na ito ng mga vulnerable na mga botante, igwas hindi ki oras. Yes Ang po. ganda. Yes. Ang Silam ganda. na muna. Ang gawin ko muna ang mga ang mga katanungan ta, kasi ikaklaro talang tabi duman sa mga naghihiling po sa mga nagamamarate na magayunon po ngunyan an oras na tinaw sa tuya kan COMELEC sa pag-amot kan burutuhan. So yan po so mga PWD, senior citizens, and ito na mga Pregnant. values, from 5 a.m. to 7 a.m. Yes May po, sarili opo. silang oras, Correct. Mare. Oo. Alagan, sabi po ni attorney, kundi po kamo nakahabol duman sa 5 to 7, Pwede. man po ginaray ka mo kipagkakataon na bumoto duman po sa regular Yes po, opo. Tama yan. And how about attorney po ang mga assessors? Mga po sila, kapamilya po nila, or pwede din yung nanaan doon na mga watcher or
Ayan po, Mga no? nag-a-assist. Opo, yung mga assistors po natin, as much as possible po, yung mga Kakamag-anak. immediate relative, Yes. within the fourth degree of consanguinity and okay. affinity. And also po, yung mga kaibanan sa household. Kasi kung halimbawa, ang kaibanan ni tatay is igwa siyang caregiver niya, pwede man po ito as long as pinagkakatiwalaan niya. Okay, pero sa mga watchers po natin, Hindi pwede. definitely hindi po Oo, pwede. kasi- po, Yes. watcher po sinda, yang po sinda as representative man kang mga kandidato. So kung day pong kaiba ng assistor si person with disability nato no kaya senior citizen, so mga electoral boards po na yaon na nagsiserve, primarily mga teachers po ini. Opo. Iyo po so pwede sa Ang inda pwede. yes kasi po. alam naman natin ito realidad to na ang dami sa labas ng mga ano dyan. Siyempre pag sabi ay solo si Lola pagkakataon na namin Yes. to kasi ang boto natin sagrado. Walang dapat andyan yung mga bubuwit. Nakahintay lang. Ayan, malinaw po na dapat immediate family ang kasama ng ating mga lola, lolo or yung mga tinatawag natin na Persons with yes, bro. Yan, Yes, malinaw pa sa ang ano ni attorney. Ayan, Mare. Yes po. Also i-add ko lang po no, ining mga assistors po, allowed sinda magboto duman. Sinda pwede na din rin. para sa ano ninda. Kung sinda po registered voter din dun Dun sa the same na clustered precinct. Okay. Pero kung halimbawa ikaw assistor ka pero sa ibang Sa ibang classroom barangay, ka, opo. sa ibang clustered precinct, day ka po pwede makaboto duman. Pero kung yaon man sana yung ano mo, pwede na rin. Opo, yes Okay. po, opo. Yan, Ayan. malinaw, Oo. napakalinaw. Another ay, ano pa, bad may karagdagan para bago kita mahapot kay ma'am or mahapot. Yes, ano lang natin, mga update lang ng mga activities na ginagawa ni Comelec, tabi po attorney. Yes po. So, ngunyan po no, tigpa-prepare na naton, halos ma-finalize na rin po ang voters list naton. Kasi may mga nag-request na rin kayo for mga references. Of course, tigihiriling maninda kung sumaka kamag-anak ninda, yaon pa. Opo. Updated po yan. Yes po. Attorney. Tiga-update po namon yan. Kaya po, tig-inform me po sinda na dahil sinda mangarat no kung may mga manual cross out. Okay? Kasi tig-explain me man ini during voters education na yan na nangyari ngunyan na special ERB hearing pakatapos na san registration period naton. So dai na kami allowed mag-delete sa system. So nagkakaigwa kintangin yan na manual cross out kasi syempre may mga na-receive pa man kami na list of deceased. Yes, ma'am. So yan po manggiharay naton tig manual cross out na lang naton. May annotation man po yan kung natatayan tig manual cross out. So ang mga instances na manual cross out dyan, yan due to disease, pangduwa po kung na hit po sinda na double registrant or sa automated fingerprint identification system. Kaya nga ni po inform natin ng public no na as much as possible kung ma-transfer po kamo aramon po nindo so correct type of application nindo lain po pwedeng mag-register sing panibago kundi po kung ma-apply ka mo sa ibang lugar naman, apply for transfer. Okay, para di po ka mo madoble. Kasi ang mangyayari po kaiyan, pwedeng ma-delete po susaro duman na registration nindo. Okay? So another po is kung mga nag-apply po for local absentee voting, especially yan sa mga magsaserve naton sa election sa mga uniform personnel naton. So manual cross out ayan. Pati po so mga overseas absentee voters na niyan po lamon na receive na nag-apply pala overseas, kaya manual cross out din po yan. And also po, so yun nga, nasabi natin na mga nag-transfer na late na mo na-receive so notice, manual cross out na po yan. So pag may nahiling po kamo kayan, may mga naghapot sa amon before na may listahan na pero may mga cross out, no, legal po ang paka-cross out na yan. They po, Hindi lang nakano sa data sa ano nyo. yes po, day lang po na pwede inabot na siya sa tapos na ang period of registration kaya day na po siya pwedeng i-delete. Ayan, malinaw na malinaw. So ano yan po? So ongoing yan ang pag-update ni kaya na voters list and sa mga maabot po sa March, yan po i-prepare naman po natin so mga poll workers naton, mga teachers naton. Yes, oo po.
pati po ang mga technical support staff na siya pong ma-assist sa mga electoral boards natong pag-abot po sa machine. Oo, talagang ang opisina, ang ahensya kang COMELEC, ngunyan ang ano ninda na sobrang trabaho. Natutulog pa ba kayo, attorney? Yes, Yung mga staff ng kailangan COMELEC. yan, kailangan. Oo. And ano po, attorney, sa pa po nga katanungan, ano po, kailan ba po ang pinaka month na ano dito sa source, sa local, ano po, ang pagkampanya? Yes po. Opo. So, ang campaign po, Campaign sa period. national, nag-start na Start, tayo yes. February 11. Yung sa, naman natin, local, mag-start ng March 28. So, parehas po yan hanggang May 10 lang, and Holy Thursday and Holy Friday, hindi po muna pwede mangampanya. Yes po. Oo. So, fully aware naman po nitong ating mga local candidates, as well as with the list of common poster areas. Yan, na-disseminate na po natin yan at naka-post na rin po sa ating Facebook account, pati po sa bulletin board ng aming opisina. May pinapadala po ba kayo sa mga kandidato or mga applicant na na ang designated area para sa indang mga tarpaulin? Kasi attorney, hindi naman po talaga personal na silang naglalagay. May mga tauhan sila, may mga leader sila na which is dapat nilang bigyan kasi kung saan-saan nga nilalagay. Yes po, yung list of common poster areas Yes, po opo. ay nasend din po namin sa kanilang mga email address. So, para po ma-make sure na pag nagbigay din po sila ng instruction, sa kanilang mga staff, maging knowledgeable din kung saan lang pwedeng Yes. ilagay. Ayan, kasi may primarily diyan po talaga sa common poster area pwede maglagay. So other than that, outside ng common poster area na public places po bawal. Pero of course, nililinaw nga po natin dito na sa mga private residents, yan, as long as with the consent of the private owner, Yes, opo. yan, allowed naman po sila mag-post ng kanilang mga Yeah. campaign materials. Kasi iyan nga talaga attorney ang isa sa mga katanungan ko po ngayon. Yes Kasi talagang may mga designated areas ang COMELEC kung saan lang talaga yun nga lang, paano naman yung mga nasa private na ilalagay ng mga poster na kung ano ka, pero ang niya attorney, kung ano talaga yung size, yun lang. Bali po sa common poster areas 2x3. Pero pagdating po sa mga Private. private properties, since may existing po tayo ngayon na jurisprudence na kapag nasa private property yan, form of freedom of expression yan ng private owner, kaya wala walang, pong limitation as to the size. Okay. Kasi ako lang naman, Tola, doktora, attorney, ang inaano ko lang po is halimbawa sa akin po, along the road ako. Ngayon, mayroong halimbawa makikiusap na ilagay doon ang kanyang poster. Pero doon na po yun sa sa inside may may property. So, ano po ito? Kaipuhan pa na pag ang COMELEC, maano pa po ito, matatanggal or tatanggalin? Babaklas Actually, pa? day man po, kasi kung nasa, private property mo siya, nasa fence mo, Yes, ma'am. nasa gate mo, Yes, bako ma'am. man po yan, Yan. public property na. Apo. So, possible po, pwede naman po yan. And pag may nakita naman po kami na ganyan, tigahapot mi po muna si owner kung nag-consent po Yeah, ka mo apo. na maglaag Kung kayo. Kasi nagpaalam. kung dai po, sinda mismo, habo nga ni kuta ninda, tiglaag, saka lang po yan nahaliong ka mo. Okay. Yun, para maging aware po yung mga Yes, yung mga tawag na yung nagbabaklas, and then ito naman na may mga kagustuhan na mga lalo na ito ng mga private properties, Yes no? po. Yan. And- Kaya ang gayon nun. And Mara, I think, attorney, nung last Thursday, ang una yung baklas operation. Last February 11 po, since Ang pag-start mismo. Opo, ng yung pag-start midterm. ng national candidates na campaign, doon din po nag-kick off din kami ng Oplan Baklas. Baklas, So, oo. yan po ginawa nationwide. Opo, so simultaneous Same kami po nagkanda. nung nakaraang Martes, yung Operation Baklas National din. Yes po, Okay. opo. So yun po. So nagkanda kami, Bacon area lang.
Pero tingnan po natin, no, pag nagkaroon kami ng another Oplan Baklas, most probably, no, kagaya ng ginagawa namin dati, sabay-sabay kami 3 teams. So, as much as East, West, and Bacon East, District. West, and Okay. Bacon po. So, yan po. May mga partner offices po tayo dito, no? Kami yung tinatawag na Oplan Baklas Team, Task Team. Force Baklas. Apo. Oo. So, kasama po namin dyan yung DNR, Oo, police. okay, yung Penro, DPWH, no? Tapos ang nagsisecure naman po sa atin ay ang PNP. PNP, opo. And also po, dahil po may mga kagamitan, sinama din po natin yung mga groundkeepers po, yung mga nasa kalinigan po na personnel, and pati din po yung SK3 kasi din po may mga ordinances din po silang ini-enforce. Ayan. So, nakakatulong din po sila sa pagkandak natin ng Oplan Baklas. Yan yung- Pasalamat tayo Oo. sa mga ahensya na lagi-laging nagsuporta sa programa kang COMELEC. Ano po, lalo Which na is- ang grupo ng SK3. Oo, Nakita natin sa post ng Yes po. Oo. And which is sabi ko nga sa imo mare, magayunon man iyan na pigigibo mo niyan kan COMELEC kasi unang-una kaya mare, minsan may mga sabi mga suportadores ang bawat kandidato Yes po. na talagang nagsusobra na duman sa dapat na pabugtakan lang kan sa indang mga tarpaulin. Kasi kawawa naman kan sa tuya tabi talaga kaya saludo po ako sa inyo attorney dahil kawawa naman kan sa tuya ang mga puno kan na Yes. kang kakahuyan na kung sa ilang pigbuburugtak Yes. pigpapakuan. Oh, di ba? Kaya magayon na pigigibo ni COMELEC kay ni attorney kasi talagang yaon ang pagpadaba nila sa inang kalikasan. Oo, napapanahon very timely Yes. dahil sa Oo. Opo. And siguro one of this day makahingi din po tayo or mag-ano tayo ng copy para kami rin makatulong lalo Yes, na ngayon opo. napalapit na rin yung yung kampanya dito sa local. local. Opo, kung saan talaga pwede, kung saan talaga ang mga designated area para sa mga paglalagay ng tarpaulin. Oo, Ano sana po? naman ito na mga nasa attorney mananawagan po tayo kasi lahat naman tayo dapat magkaisa. Kumbaga kung ano yung lang talaga designated area ng COMELEC, doon lang po natin ilagay, no? Kasi nakakapagod kayo mismo, mapapagod kayo, maglalagay kayo diyan, babaklasin din naman ulit. Lalagyan niyo ulit, babaklasin naman ulit. Sayang din naman ang tarpaulin na 'yan. No? So magtulungan po tayo. Hindi lang po sa part ng ang ninyo ng kandidato, sa part din po ng COMELEC. Yes And then po. sa part kang gabos na nakatabang sa COMELEC attorney, ano po? Yes po. Okay. Opo. Ito may mga nagtatanong sa atin Sige Mare. attorney, sabi nila for digital daw po, papaano niyo daw po makokontrol yung mga for example hindi pa talaga napapanahon ang campaign period pero sa mga social media sa kanilang mga sariling account yun usually ang sinasagot nila sarili namin itong account wala kayong pakialam pero nandun na lantaran na yung mga nandun na yung vote nandun yun ng number kung ilan sila kung anong number sila sa ang tawag doon sa balot opo Yes po. ano opo. po ang ano ng ni COMELEC? Balin po meron tayong nilabas na instruction sa ating mga kandidato to register their official campaign na account, social media account, no? Yung deadline nito is last December 13. Okay? So, meron ding task force KKK na tinatawag. So, ito po sa main office natin at may coordination po sila at agreement with the Meta. Okay? So, alam naman po natin, may mga individuals po talaga na yun yung trabaho na titingnan kung ito bang post nito is fake news, may misinformation, may disinformation ba dito, or ito ba ginagamit for campaigning pero hindi registered. Okay? So, pwede po nila yun i-report. Okay? So, may mga tao po dyan na nagtatrabaho solely for that purpose. Okay. So, kagaya po natin pag may nakita tayo na parang na-hack yung account, nare-report po. Ayan, so i-verify po ng Facebook and also with the task force KKK. And kung ito nga po talaga ay ginagamit nga po talaga sa pangangampanya na hindi registered, pwede po nitong bigyan ng instruction even kami sa field office to notify yung candidate na yon
no, na to explain kung bakit hindi naka-register, or later on kung hindi na-justify, pwedeng ipa-take down yung account na yon. Okay. Ayan, thank you so Yan. much po sa mga kaibigan natin na nagtatanong. Ayan. Dini po baga sa Sorsogon City, guna po kita ki kandidato na ano po ba yan na na inagsunod sa COMELEC. So far po, no, maski nga ni kang barangay election, in fairness to sa mga nagiging kandidato tadi di sa Sorsogon Apa. City, no, mga masunodon man po, mga mahaputon, very good. Apa. mas na-appreciate mi po yan, no, at least very careful din sinda. Apa. Oo. Aware din sila. Opo, maski sinda po talagang tigihiling ninda kung si kalaban nga po ninda is nagsusunod din po. Opo. Natanong ko po yan because nagkaigo na ba kita digdiking ngayon na disqualified because of the nagsunod sa guidelines sa patakaran ng COMELEC. Natanong ko lang yun, Mari, pero sabi nga ni attorney, so far na so good ang mga politicians dito sa Sorsogon. Yes po. Thank you so Pero I much. think hindi dito yan sa Sorsogon, pero maganda na may nasampulan Yes, at para sila rin naging aware sila, ay meron pala talaga. Yes. Pero so far thanks God at wala dito sa sa Sorsogon City. I think sa ibang lugar yun. Nabasa ko rin yun na. Oo, yun nga ang Oo. sinabi nga ni attorney na mga masunod na naghahapot. Yan ang magayon nun sa mga kandidato na sundon ta kung ano talaga itong do's and don'ts ng, Yes, sa tuya na COMELEC. Yes, and syempre attorney, mga karagdagan pa na pwede naming malaman. Ubusin na namin ng oras para oo. Your Yes po, time. no? Oo, Opo, sige, opo. sige. Ayan, so sa mga candidates po na to, no, haloy pa man, March 28, no? March 28. Araman po ninda yan na as of now, aspirants pa lang sinda. So, ma-start po sinda talagang magiging applicable sa inda yung mga prohibited Yes. when it comes to campaign regulations pag abot po sa campaign period. So, hilingon ta po, very strict po ngunyan ang COMELEC. Bako lang po sa size, pati po sa content ng sa indang poster. So, igwa po yan dapat na political advertisement paid by or paid for. Yan, di po kalimutan. And igwa din po kita ngunyan, no, Committee on Environmentally Sustainable Elections. So, kay puhan po, i-ensure taman na so gagamiton ta na materials as much as possible, recyclable, kung pwede, cloth yan. Ayan, no. So, may mga, pwede rin po namon yan, bantayan or matao din kami notice or maging subject po yan sa Oplan Baklas. Yes, ma'am. Kung di po kita dyan magsunod. Sunod. Kasi aside po sa ni-regulate ini para sa election, may mga existing man po kita na mga laws pag-abot po sa pag-alaga sa environmental. Alam naman yan na grabing climate change. Yes. Oo. So, saro po yan sa tigatutukan mo yan, saro sa mga tig-istriktuhan po sa COMELEC. And also po, yan, sa mga kandidato, lang naton, maging updated po kita sa mga bagong resolutions, no? Especially po sa mga bawal, mga gibuhon, yan, sa mga pagtatao, goods man or in means of money. Yan, very aware naman po kita kay yan. So, nagpapasalamat din po kami sa kooperasyon nindo, na ini po na gibuhunta na eleksyon, lain po maging sentro ang kandidato, no? Kaya, gabus na nga ni po ini na preparasyon naging gigibo naton is para po sa mga botante. And, kaya kami po sa COMELEC nagpe-prepare, no? Ang mga teachers po, tig-train tasing maayos, no? Ang machine tige-ready nato na warang maging problema po para maging maayos po ang pagboto sa mga botante ta. Ang mga uniform personnel man po yaon tigi-ensure ang safety simula pa lang sa January 12 nag-start ang election period. Yan nagkakandak na sindasing checkpoint para ma-ensure na na-implement naton ang gun ban. No, nata po para po ma-ensure ang peace and order sa election. Tama. Again po para sa mga botante. Botante. And sa maabot man po na kampanya, sana po, no,
tawan ta mahatagan din sing equal opportunity ang kada kandidato na wara po sing makakalamang or magstick po kita sa kung ano po ang allowed sa ato na time slot, kung may time slot man, pag-abot sa advertisement. Yes, Yan po, pagsunod po sa mga regulations, pag-abot sa mga posters. And maski pa man po, kasi po, yan po na kampanya, dili man po kita magkakairiwal dyan, no? Di po sana kita magkakairiwal, kundi yan po na kampanya is opportunity para sa aton maihayag ang platform naton, as in mga proposals tang mga resolutions para sa mga existing nato na mga issues dito sa community. Ayan, so sabi nga po ni ni Kagawa Dante, no, na ini dapat po nagtatarabangan talaga kita gabos po. Tapa. No, gabos. Kasi ang election po is lain lang para sa kandidato, lain lang para sa sa COMELEC, para po ini sa mga botante. Para po at the end, ultimately, ma-uphold naton ang demokrasya na ang boses ng tao madangog talaga. So amo yan ang goal nato, no, na ang maboto maduman sa voting center para makaboto freely, no, warang nagko-coerce sa iya, Wala. Yes. no, na kung sisi ang gusto niya, sisi ang preference niya, iyo talagang ang isi-shade niya sa balota. So Yes. amo po iyan ang goal naton dito sa Sorsogon City. Kaya ginahagad mi po na sa Gabos, no, sa Gabos po maging engage po kita, and very helpful man po pati po ini na programa, mga araw po kayo ni na programa, no, kasi kita lahat man po, no, na very active na sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok. X na pala niyan ang Twitter. Opo. Ayan. So, mas magiyon din po na aram natin sa local news, local update. Kasi, didi taman po naaraman. So, nangyayari sa locality natin, especially po sa Sorsogon City. Yes po. Yun. Biruin mo yan, Mari, ha? Napakalinaw kan eksplanasyon kan sa tuya na bisita para sa mga kandidato, bako lang sa mga kandidato, lalo na po sa tuya na mga butante. Yan, ha? So, dahil na po kita kirason, lalo na po ini ng mga kandidato, ha? Dahil po kita kirason na kung magbalgar pa kita. Kasi napakalinaw po, malinaw pa sa tubig ang pagkaka-explain ngunyan kan samuya na bisita na kung saan siya po ang COMELEC Sorsogon City. Yes. Oh, Ano Mare. po, attorney, tapos ko po, hanggang rin po ang mga kandidato or mga applicant aspirant nung mga mag-e-ere sa sa TV or radio, hanggang kailan sila? May mga programa, mga Actually po, pag-airing. no, pwede sinda what do you mean po? Yung may mga- or sinda or Hindi, yung may mga programa sila. Hindi, yung di may ba- mga Opo, programa. opo. Yes po. So, hanggang po, pag-start po sa campaign period, March 28. March 28, day na po sinda pwede yan kasi napapakilala, Yes, form of campaigning oo, yes, na rin po oo. yan napapakilala mo ang sarili mo. Unless po na of course may kontrata ka dyan sa sa programa na babayadan mo talaga sinda para mag-advertise po sa imong campaign. Kung siya personal mismo, yung Kung siya po opo, personal na nag-air cam program Yes, opo. niya, day po muna. Okay. Kasi maka-count po yan sa niya Election hearing. Yes Oo, po, election yes. hearing. How about attorney na may mga kasamahan kaming media na mga kandidato, automatic resign na muna siya, hindi na pwede siya muna makita yung niya sa ere? Yes po, no, kasi magiging form din po yun sa campaigning. Kasi ayan, mapapakilala niya yung sarili niya. So, ayan pala, ang pagkakaalam ko nga, ma'am, attorney, akala ko is upon filing. Opo, kasi yun yung pagkakaiba po sa barangay elections and local elections na automated elections. Apa. So, tayo po nagiging kandidato lang during automated elections, yung kandidato pag start ng campaign period. Opo. And also po titingnan din nila yung kontrata nila dun sa radio program na kung ano yung effect din ng nila. Doon din kasi paminsan nagkakaiba kung meron silang kontrata Opo. sa radio na upon filing, no? Yes, apa. Dapat considered resign ka Resign na. ka, oo, So oo. yan, naman yan, kumbaga internal agreement. Agreement.
O yan, kasi may mga kasamahan tayo na kandidato. Oo po, na hanggang ngayon nakikita pa rin natin. Na kaninang umaga, oo, kanina before nag-e-ere. dumating si attorney, nagtatanungan kami attorney. Na sabi naman Oo. ni Kagawad, paka-file mo ng Sabi ko, after kandidatura filing mo. of candidacy, automatic. Sabi ko, yun. hindi. So, hindi naman At least mali. Opo. Okay, thank you so ayan. much, Unless attorney. nga po is kung ganun yung kontrata niya kay Radio or sa company na pag nag-file na siya is Hindi na siya dapat- pwede, resign na muna Yes po. siya. Okay. So, bali, kaya wag ka nang magtaka kung may mga nakikita ka pang mga Oo, pero na sabi nga ni nag-e-ere. attorney is, Oo. yung pag-start ng campaign, dapat wala ka na dyan. Kasi magiging electioneering yan eh. Yes po. Mm-mm. Yes. Yun. Ayan. Ito, So, hanggang kailan po, attorney, yung caravan nyo ng ACM? Ongoing po ba? Or Yan po no, tapos na rin Okay. po January 2025, inend na rin natin January 31. Kasi yung ginamit natin na ACM ay ibabalik din sa warehouse para i-reconfigure naman, i-ready siya para sa election, sa final testing and sealing na tinatawag natin. Okay. Ayan. Yan. Malinaw ha, napakalinaw po ng yung Baka marami mga... wala pang katanungan sa akin, Mare. Diyan sa iyo, marami tayong katanungan no na tawag nito na dapat din malaman. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga viewers, kung mayroon po kayong katanungan, lalo na po sa mga taga Sorsogon City, andito po ang aming pinagpipitagang bisita na kung saan po lahat talagang nai-explain niya ng maayos, napakaganda dahil yun po ang magiging way ng ating tawag nito peaceful election. Ayan. Ayan. Good morning kay Ma'am Sonia Lariosa. Ito may sa tanong, bakit daw po by sked ang pagbaklas? Bakit hindi pwede araw-araw para madisiplina? Aray ko. Good morning. Thank you sa Yan po no, as much as we want po no. Pero hindi kakayanin ata. Yes po, opo. Pero meron naman po tayo dyang ibang mga ways. Kasi yan na offline baklas, yan yung parang automatic, instantly, immediately tinatanggal namin without notice eh. Pero wag po silang pa siguro kasi syempre po may mga partner tayo dyan na offices. Once po na makita yan, pipicturan, magbibigay ng notice dun sa kandidato kung sinong nakapaskil na yun. And within 72 hours na hindi niya yun matanggal, Sila na mismo. yes po. So, yung Okay. COMELEC na rin ang babalik dyan at tatanggalin yan. At pwede yung maging ebidensya para possible ma-filean siya ng Ng kaso. applicable charges. Ayan, kawawa talaga si si kandidato. Kaya kung hindi naman siya naglagay, wala siyang alam. Kaya dapat kailangan talaga sa mga kandidato, i-meeting nyo na muna yung mga And then, para alam nila kung saan dapat sayang tsaka, kasi ang naman kaya, Mare, ito namang mga na to naglalagay ng mga tarpaulin, if I'm not mistaken, Ang mga attorney. staff, Siyempre binabayaran din siguro iyan sa pagmamadali nila. Dito na lang ilalagay dito. Kung saan-saan na Oo. lang. So ang doon kasi wala talagang alam doon ang kandidato eh. Yes. Ito lang na mga mga boys na talagang kumbaga walang pakundangan kung saan isasabit, Yes, ilalagay po. ang poster na kung saan talagang before pa lang is nagbigay na ng memorandum ang COMELEC na mayroon tayong mga designated area. Lagi lang nandyan designated area. Di ba? Sabi nga talagang iba dyan I'm sorry to say na nahuhuslaan na siguro attorney kung sain-sain na lang ibukta. ilalagay. Yun. Kaya makikita mo, kawawa ang ating mga puno. Kaya tama lang, saludo tayo na ginagawa ng ng COMELEC. And yung katanungan kanina ni Tita na bakit hindi araw-arawin. Naku naman, tawag nito, bigyan naman natin ng medyo konting pahinga ang COMELEC. And Kasi sinabi talagang naman, ever since- agawin ko, sinabi naman kanina ni Attorney Carla na may mga ahensya rin, hindi lang of course ang COMELEC. Pero always nakasama sila dyan, Mare. Yes Kasi, po, opo. Actually po, no, hindi pwedeng magbaklas na without our supervision. Okay. Yes. Yeah. Opo. Oo. At yan din po, no, pero patuloy pa rin po, nagsusurvey tayo, kung may
may mag-picture diyan at makita natin na May- action may- naman natin. may nagparating yan. sa inyo na may yes, ano, po, opo. okay. Kasi yung Binibig. ating preparasyon din po ng COMELEC ay hindi lang din po nakatutok sa pagbantay ng mga pagbaklas. Kaya hinihingi namin yung cooperation po talaga ng mga kandidato na kung sila din po, tama yun no, si Sir, si Kagawad, na kung mag-uutos sila, bigyan nila ng klaradong instruction, no? Ina-emphasize natin kanina yung sa puno. So hindi lamang po pagdating din sa puno, pati din po sa mga public properties, no? Yung mga tula, yung mga poste natin, waiting shed, no? Kung lilinisan po natin yan, ang hirap na nga din po linisan kasi Correct. pag tinanggal mo po ang poster, ang dumi-dumi na. Okay? So, yun din po na mga common poster areas, no? Kung sinabi namin near barangay hall, near covered court, hindi po ibig sabihin nun is yung wall ng barangay hall or mga fence ng schools, ng mga government offices po, no? So, kapag sinabi namin near barangay hall, magpuput up po kayo ng temporary structure. So, hindi po yan dapat sa fence or sa wall ng barangay hall. So, at your expense, kayo po ang gagawa ng temporary structure at dun po ilalagay ang inyong poster. Maliwanag, malinaw, pasaan ng tubig ulit. And tayo naman na Mare, maghingi tayo ng mga designated area para every time na magpo-programa kami para yung mga hindi nakakapunta, walang sa COMELEC, hindi na-advisean, marinig nila or makatulong kami. Matulungan natin si Opo, COMELEC na ma-disseminate sa tao sa mga kandidato o dun sa mga inaano po ninyo na mga boys na bawal ito, bawal iyan dyan. No? Hindi tayo magsasawa dyan, Mare, kasi kailangan talagang magtulungan tayo. Correct. Wala tayong ito trabaho nila yan, ito trabaho. Hindi. Lahat po tayo dapat mag-participate. Ito pa isa, good morning kay Sir Eliasar Navera. Good morning po. Bakit po merong mga re-electionist na kasama ng DSWD para mag-distribute ng ayuda? Yan po no, ni-remind din po natin no, as of now kasi, of course kung yan part ng program ng isang kandidato, no, possible na andyan po talaga sila present. Pero pagdating po ng campaign period, absolutely po kung may mga gagawin po ang DSWD na nakasecure sila ng exemption of sa COMELEC para mag-distribute ng kung ano man pong aid, ay bawal po kahit po ang presence nila or kahit po even poster po nila habang namimigay po ang DSWD. Habang sa mga local lang tumari, sa mga local candidates. Yes, opo. Talagang ngayon sige, sagad-sagarin nyo na. Di ba, attorney? Opo. Pero Pagdating ng bawal na po campaign yan. period. Ayan, siguro ko naman Alam na nila yun. Yes. ano na diyan, may mata na ang ating COMELEC. And I'm pretty sure Kagawad and attorney alam naman to ng mga For sure, alam kandidato po nila yan. Kaya Kasi yun nga pong nabanggit nyo yung hindi dito sa ating probinsya, pero sa ibang probinsya, ganun Ganun ang din nangyari. po ang actual na nangyari. pero at least aware na sila, alam na nila na merong kaparusahan, kaya sila din ano rin sila, ingat din sila. Opo, ayan. Kasi Thank you mas so- nga Mare sa ngayon sa pag attorney, paghingi mo ng mga sa mga government yung mga for example sa Ako Bicol or sa Malasakit, nag-start na Mare ang election bond. So parehas din yan dito siguro Yes po. na once na nasa local nag-start na ang local campaign, automatic dyan ang gabus po. Aram po yan kanilang gabus ng mga kandidato na pag nag-start na po dyan, bawal na po yan na pigigibo niya to. No? Thank you so much, Elisar. Diyan ang ngunyan Mari malaog ang COMELEC para i-impose kung ano itong batas. Correct. Ayan, thank you so much. Ano pa, meron pa ba? Ayan. And siguro may mga idadagdag pa si attorney, ano po, kung ano. Siguro po no, yan sa mga botante naman po natin. Kasi kanina More on natututok tayo. nagbibigay ng guidance sa mga candidates natin no. Yan sa mga botante po, ngayon pa lamang po, of course,
hindi po natin pwedeng i-underestimate yung ating mga botante kasi habang tumatagal po, mas nagiging wais at mas nagiging meticulous po ang ating mga botante. So, patuloy po kayong pag-aralan kung sino man po ang nakikita ninyo. Tandaan po natin na itong iboboto natin sa May 12, 2025 national and local elections ay magiging representative po ninyo, no, sa government. So, ito po mga mostly po nasa legislative and executive branch of the government. Gagawa po ng mga batas, no? Dito naman sa local, gagawa ng mga ordinances or mga resolutions na i-implement. So, tingnan po natin kung yan po bang kandidato ay kayang gampanan. May mga solusyon ba sila para sa mga existing na mga issues dito sa community? At kung sa national level, ito po ba na nakikita natin ay may kakayahan, may mga experiences, may maayos na background para kaya niyang gampanan or kaya mag-draft ng mga bills? Ano po? At kung sa mga nasa executive positions ng mga kandidato, kaya ba nila to? May kakayahan ba sila i-implement? Okay? And even yung mga sa different aspects po, no? Kasi like yung iba sa atin, iba-ibang mga sector naman, so sa education, kaya ba nilang masolusyonan yan? Yes. Problema natin, sa ekonomiya, at kung ano-ano pang mga issue. Kaya yan po, ngayon pa lamang po ay mahaba po yung natin panahon para pag-aralan, para maging handa po tayo pagdating sa May 12 na ito po gagawin natin dahil dinesisyon na natin to bilang qualified na botante dito sa Pilipinas at hindi po sabi ni mama, sabi ni papa or sabi ni ate, ni kuya, ito ang bobotohan. Dahil kumare mo siya. Yes po, opo. I-maintain niyo po ang ang integrity ng inyong boto, no? Wag pong ipagpili ang boto. Yan po ang parati nating ending sa mga sinasabi natin, no? Isipin niyo na lamang po yung kung ilan man pa yan na hundreds of pesos, kung anong magiging kapalit niyan for the next 3 years. Yes, Okay. and dagdag ko rin yun na sagrado po ang satuyong boto. Correct po. Yan, Opo. ang galing. Yeah. Alam mo, naano ako sa mga sinasabi ni attorney, ha? Again, dadagdagan ko din po, matuto na po tayo na every election, sino ba talaga yung karapat-dapat nag-ano sa atin, ng kapakanan, yung magbibigay sa atin ng tunay na serbisyo, no, na pwedeng pakinabangan ng lahat ng komunidad. Yes, and Kasi marami ngayon, Mare, andyan lang yung mga pangako. Kaya tama si attorney kanina, andyan dahil sa pera sisilawin tayo. No, matuto na po tayo. Itaas natin ang antas ng ating pagkatao. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang karapat-dapat sa atin? Sino ba talaga ang karapat-dapat na kandidato na ating iluluklok? So, saludo sa iyo, attorney Carla, dahil napakaganda ng iyong message para sa ating mga botante. And sabi nga po ni Attorney Carla, binigyan tayo ni COMELEC ng napakahabang panahon para tayo ay pag-isip, pag-aralan kung sino man po, kasi dyan po nakasalalay ang ating futuro, hindi lang po tayo dahil matatanda na yung mga darating pang henerasyon, mga apo natin. Kaya ilang buwan din po tayo na mag-isip-isip kung sino po talaga ang karapat-dapat. Thank you so much, Attorney, sa Thank you oras din na maski nga ni po grabe ang kabisihan sa indong opisina, pero pinaunlakan niyo po kami, and kami po din po nagsasaludo sa COMELEC sa mga pinagigibo na, lalo na po mga nakaraan na halos araw-araw nasa remote area kamo para po di sa ACBM ang roadshow niyo po. Thank you so much po, attorney. Sana di po kayo magsawa na lagi kaming pupunta ng opisina. Lagi natin invite, Mare, kasi alam mo, sa opo. totoo lang, after this, Mare, hindi pa sila magpapahinga.
Kasi if ever, baka sakali naman matuloy ang barangay election, andyan na naman Ay, ang oo nga beauty ni pala. ma'am. Speaking Diba of na? that, kumustahin natin, attorney pala, yung nabanggit mo. Ano na po ba talaga ang detalye or ano ng barangay election? Tuloy po ba ngayong 25 or talagang Yes po. Ngayon po, extension? no, nakikita natin, narinig natin, may mga pending proposals na for ano naman possible postponement, pero kami po sa COMELEC hindi po nila alam, pero dalawa po na eleksyon ang aming pinipreparean. So may mga dumadating na rin sa amin na ilang mga instructions para sa mga ilang preparations para sa December 2025 Barangay and Ang Escalade. COMELEC kasi, Mari, laging nakaprepare yan eh. Kasi hanggat wala sa kanilang notice Correct po. na dumating, andyan sila eh. Preparado yan, nakahanda yan. Pero kung sakali naman na tawag nito, May extension. sabi nga ni attorney, merong mga ano kaya eh. So, siguro ko possible na maibsan ang kanilang pagod. Pero sa tingin ko, attorney, Wala. dire-diretso yata hanggang December pa eh. Yes po. Oo, kasi ako na-experience ko din sa COMELEC ng 3 years ako. Talaga, sabi ko, lahat ng napasukan ko, ay, ito ang dabi talagang trabaho ng COMELEC. Oo, kasi talagang pag ganitong election period, ang Hindi lang COMELEC, election, kasi Yes po. pagkatapos ng election, andyan na naman registration, may ARB hearing, oo, ganun. Yes. Oo. Pero talagang grabe talaga ang trabaho ng COMELEC pag ganito kasi andyan na yung may mga attorney eh. Nandyan yung mga katanungan, reklamo na kahit Correct. natutulog si attorney nagre-ring ang kanyang Doon ko cellphone. naranasan, sorry, sa Oo. COMELEC na murahin kami ng mga ang dami-daming pila kung kailan naman talaga oras na ano, andyan na sila. Naabutan kami ng 2 a.m. no? Yes. Mag-register. Kaya nga ang Diyos ko, Lord. at least nakikita natin maganda pa ngayon si attorney ha. Pero sabi nga natin sana wag dumating doon sa punto attorney na maging haggard ha because of the Maintaining attorney. stress. Kasi election period, Oo, election di time totoo talaga yun. Doon ko Oo. naranasan, attorney, sorry, sad to say, Tama. Naman, naranasan na totoo yun. alas 2 ka na nga ng madaling araw, minumura ka sa labas ng mga nakapila dahil hindi na, Diyos ko, Lord, kasi ayoko na ito. Ayan, thank you so much, Thank you din po, attorney, thank you. sa oras po na pag-tag mo dito sa amon, sa Bicol TV. Ayan po, nakasama po natin si Attorney Carla Herrera, ang election officer po ng COMELEC Sorsogon City, na sana po nagkaigwa po kita ng kalinawan, nakakuha po kita sing aral po kay attorney. Thank you so much, attorney. always welcome Baka po may sa gusto Bicol ka, TV ha. message niyo po, attorney. Apa. Okay. So far, ako man lang po ito, no? Nahatagan guidance yung mga kandidato, pati po sa mga, naton, mga botante. So, haloy pa, maka-prepare pa po kita. And for sure po, no, sa May 12, gabos po kita, even po our deputized agencies, na padagos po kami nagpapasalamat na always ready po, no, even for our short notices, short notice ng mga instructions, no, ready po, permi ang satuyang PNP, AFP, PCG, DILG, DepEd. So, lahat po kita full force po kasi saro lang po ang goal naton, no, na didi po especially sa aton sa Sorsogon City magkaigwa kita sing honest, peaceful and credible elections. Thank you so much. Salamat And po, siguro po at this time, mga kagapay, maghahanap buhay po muna tayo. Thank you. Ma'am, thank you so much, ha? Sir Noel! Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools,
jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 090 810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864.
namanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Venamanong programa. Ayan, magbabalik po ang Kagapay sa Umaga. Kanina po nakasama natin si Attorney Carla Herrera, ang Election Officer 5 ng Sorsogon City. And yes, Mare, madami nating nakasubaybay. Yes! Naglit kanina, shout out Oo, natin. oo. And syempre, good morning kay Ma'am Carmen De Llosa. She's watching dyan po sa Angel Resort ng Buena Vista, Gubat, Sorsogon City. Thank you. Again, Welcome. kumareng Kaki, thank you so much po Attorney Carla Herrera, ang COMELEC election officer po. Napakaganda, napakalinaw po ng kanyang mga explanation regarding po sa mga kandidato natin ngayong darating na election. Mag-local man po siya or national. So ayan po, sana sa mga nanonood na mga kandidato, nagkaroon po tayo ng ng ideya na sana kung ano po yung mga do's and don'ts ng COMELEC, magampanan po natin. Yes. No? And syempre, good morning kay Ma'am Mila Diaz Docos. Morning, everyone. Yes. Morning, Beshi Kagawad, na matinabang sa mga tios, Kagawad Dante Jata. God bless po. Good morning and thank you so much, BFF. And beautiful Kaki, good morning po, and advance happy Valentine's sa inyong duwa. Yes, Thank you happy so Valentine's much, Ma'am Day na Mila. Happy BFF Valentine's. Mila. And of course, kay Sir Jojo Lascano, good morning. He's watching. Partner, happy Valentine. And kay Ma'am Roselyn Bayoka. Good morning po, Dante Jata. Pa-shoutout naman po kay Roselyn Bayoka. From from, kung hindi ako nagkakamali, from Manlabong or Puerto Diaz. po, Manlabong or Talisayan po. Good morning po sa inyo dyan, Manlabong and Talisayan. Yes, And and of course, Mari, good morning kay ang aking dyan, mga padabauno ng mga taga-Sitio Pawa. Diyan sa Barangay Balete, nagmamati po iningo yan, makusugong kay ang sound dyan sa Pawa, kay Geraldine Dulva Daito. Yes. And of course, Mare, kay Ateta Elie. ang agum po ni Kapitan Willard Elie ng Barangay Santo Domingo. And of course, Mare, ang ating bagong tagapanood, tagapakinig ngayon from Zone 7, Bulan, Sorsogon, si Chiki Lara. Yan, ha? Thank you so Chiki, much, Ma'am. good morning. And of course, kay Lara. kay Kapitan Indo, good morning. Pakisabi na lang, And syempre, ayan, kay Sir Noel, nagbigay na naman siya ng 10 star. Thank you so much kay Noel, Sir Noel Juneda. And syempre, kay Ma'am Carmen De Llosa, may siya, may... shout out din kay Mami Palan, kay Mami Henry. Mami Henry, ayan, dumating na siya galing sa States of Manila. Ready ka na, Mami? And of course, good morning po sa mga taga Santo Niño, kay Kapitan Juneda, kay Gina Juneda, and of course kay Arlene Kagawad Arlene, and kay Kagawad Espisodio, and kay Eva Umali, good morning. Kala And ko good kay morning, Eva Mare, sa Hardin. gabos ng mga kapitanista sa City of Sorsogon. Lalong-lalo na po dyan kay Kapitan Arlis Hanaban. Yes, good morning kay Kap Arlis Sadaban, and syempre kay Kap Melvin Hainto. Yes. And syempre ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Attorney Glenn Olbes, City Councilor Danny Diladjak, ang Bacon District, and City Councilor Mati Perdigon. And syempre good morning sa ato yung mahal na Mayor Esther Amor. Yes, and good morning kay Governor Boboy Amor. And of course, good morning Kapitan Pat Chuneda. Yes, And kay sa aking board member pinagpipitagang Ryan board Chuneda. member, Bukal Ryan Juneda. Yes, and syempre ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Tess Gonzales Amor. Yan. And Mares, ang dami pa. Batiin na natin. At ang susunod
wag po kayo maglilipat, dire-diretso po tayo kakasatapos namin ang Kaagapay sa Umaga. Susunod po ang programa ni Sir Sauro Amistoso, ang programang Ora Mismo. Issue Ora Mismo. Yes, and good morning din dyan sa ating masugid na taga-panood and taga-subaybay mali sa Barangay Balete pa. Si Kabilin. Hoy, Kabilin de la Peña tayam aram ko naman igwa kakihinagom. Tabi, Kabilin. Tada iman tabi ako ha, mabayad man gud ako. Yes. And i-congratulate natin, Mare, habang may masusunod po ang programa ni Sir Sauro Amistoso. I-congratulate natin, Mare, ang 20 na barangay na tumanggap ng Yes. 1 million tulong pinansyal mula sa LGU Sorsogon City. Labis na ikinatuwa ng 20 mga punong barangay nakatanggap ng 1 million city financial aid mula sa local government unit ng Sorsogon City na pinangunahan ni City Mayor Maria Esther Amor noong nakaraang Pebrero 2025 dyan mismo sa City Hall. Ang 20 na barangay ay ang unang batch na kapag-liquidate. Wow, ang galing. Ang kanilang mga proyekto matapos na tumanggap noong 2024. Kaugnay nito ang tulong pinansyal na ito na mula sa city government ay nakatakdang ilaan sa mga proyektong pambarangay base na rin sa mga priority project mula sa kanilang Annual Investment Plan o AIP. Kabilang sa mga barangay na tumanggap ay ang Buhatan, East District, congratulations kay Kap Edwin Divina. And syempre ang Barangay Sampaloc, sa pamumuno kang Barangay Sampaloc si Misael La Rosa, Barangay Kabidaan sa pamumuno ni Kap Sammy Rialuyo, ang East District, Bukal-Bukalan ng West District, Barangay Kapoy na Kap Monlikop, San Isidro Bacon, Cambulaga West District, Talisay West District, Tugos West District at Pamurayan sa pamumuno ni Kap Arles Hanaban dyan sa Pamurayan. Habang ang Santa Cruz, Buenavista, San Jose, Santa Lucia, Bato, Sugod, Poblacion, Salvacion, San Isidro at San Vicente naman sa Bacon District. Ayan, congratulations. Sana po nakuha po niya to na 1M City Share na hali sa LGU pakinabang sa kandang mga barangay. Congratulations, wow, ang gagaling. Talaga sila ang mga unang-una na nakapag-liquidate. Wow. Ayan, may concern dito, Ma'am Mare, na chat sa atin, pinapaabot. Hindi na natin sasabihin pa kung ang kanyang identity. Bakit daw po may mga tindahan sa kanilang barangay na walang permit. So Ayun. siguro ko tinatawagan din natin ito ang Mga barangay muna. Hindi, the presence of the business sa Business city. permit, opo, Oo, Sir kasi Rodel. sabi niya unfair naman kagawad kami may permit. lisensya. Opo, bakit sila wala? Pero I think siguro, correct me if I'm wrong, barangay muna, yung nakatoka sa business, papasyalan muna kung maliit, kung meron na sila. Kasi una-unang kukunin nila, ang barangay, kuha sila ng sedula, kuha sila ng barangay permit, papuntang city. Oo. So, ayan po, Kaya pwede siguro banggitin ko anong barangay para po marinig nila kasi unfair naman po talaga sa mga legal na nagtitinda napakamahal ang binayaran ngayon taon na to. Kaya nga. Ang daming umaray na negosyante ngayong taon na to dahil sa napakataas na tax. Mare. Oo. And Mari, good morning po kay kay Marlene Juneda ulit dyan sa Sitio Pawa, ang sister ni Maring Noel. And good morning din sa kay Monica Nika Binaday. Morning po kagawad natin pa-shout out man po sa mga pa-shout out po sa Mars ko ng happy birthday Geraldine Do. Mare! Maring Noel, Maring Kaki. Yes. Birthday pala ni Geraldine Dolba. Geraldine, di ka nagsasabi Happy birthday Happy po. birthday. Humanda ka. Mamaya pupunta kami dyan. And syempre sa aking BFF, si amigang Marifer Rialuyo, nagsisilipar naman sa iyong kumpleanyo. Happy birthday, Kapitana. Yun. Ayan, and So, ayan, dumating na naman tayo sa punto. Punto na talagang sabi nga napaka lang ng ating oras. Pero masayang-masaya tayo dahil nakapagbigay ulit tayo ng kumbaga munting kuro-kuro sa ating mga tagapakinig.
Yes, and syempre good morning dyan sa Mancera family, ano po sa Legazpi, kay Mar Mancera, and sa Eban family sa Daraga. Ayan, maraming salamat po sa isang oras na talakayan at muli nyo po kaming nakasama, and sa susunod po, tatalakayin ulit natin yung binanggit mo kanina about business, ano po. Ito po si Kaki Mancera, orgulyo ko makapaglingkod sa Indo. Ayan. Good morning daw po. Sabi niya, congratulations po dyan po sa barangay Zone 7. Zone 7 po sa barangay sa Bulan, Sorsogon. Dahil sila lang daw po ang kaisa-isang barangay na nakapasa sa National Passers DILG. Wow, congratulations. Pagpupugay at pagpupuri po sa inyo. Thank you so much ha. Congratulations po sa Bilog na Council. Kaya lalo na po kay Kapitan and of course sa mga community po kanang Zone 7 sa Bulan, Sorsogon. Thank you so much, CK. Buena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.